mo magpanakot din mo sa pulong bago kayo na study. So kini atong isalihan karon nga spiritual man dili kay siya ingon nga knowledge. Kani siya pamuhat ni sa atong kinasuloran. Walay so far lang sa akong nadunggan ng mga patulunan. Okay, kanang gid ko gi tun-an o gi search ba ng mga kasimbahanan o unsa gid nila mga doctrines, unsa ilahang mga status, unsa ilahang mga pagsabot sa usa ka hingpit nga spirituhanon nga tao. So far makita nako nga naay maturity sa ilahang pagtudlo pero di sila ka-explain how. Unsa giyon sa pagkita mo ba nganong nahimpit ang tao o nganong gikan sa natural man himo siya spiritual man. So kini manggod na pagtulunan dili kay ni madunggan sa uban. Sa ko lang na idea sa ko lang opinion nga so far lang sa 36 years na ako nga kapangalagat pag-serve ni Rabon Yeshua wala gyud koy na hikaplagan nga inangi og dagat sa pagtulunan. No, so far lang itudlo mo ni ang pulong mo ni. Pero ngayon ka og wisdom and revelation or kanang pamuhat insight, wala gyud kayo na gitudlo. Gali sa ubang simbahan di sila wala ko kay gitudlo. So naka-privilege tani kay pinadayag man guni kang grandma. Then i-share niya sa tua, ipaambit niya sa tua. Ako pud nga nag-study ani, lahi akong pagsabot during sa time nga nag-training pa ko ug lahi na akong pagsabot karon. So mas nahimong realistic, no? Kani adto para nako wala lang churi. Anang knowledge lang knowledge. Pero karon nga niabot na ko sa spiritual maturity. So nasulod na gid nako, ina-absorb na gid nako og na-experience gid nako giun sa ang process. Actually, ang spiritual man itself is process ni siya to become a mature man. From natural man to spiritual man. So muna itong illustration, no? Illustration ani from natural man. So may itong natural man, dako pa kayo ang flesh. Dayon ang soul, kanang soul, dili na siya mausab. No? Ang mahitabo lang sa soul, dili na siya mabata, dili na siya matigulang. Ang mahitabo anak, ma-renew na siya, ma-renew. So, nakita niyo tanang passage dito sa Bible sa Ephesians 4:23, be renewed in the spirit of your mind. Di ba? Klaro. Sa Romans 12 verse 2, nag-ingon dito, but be transformed by the renewing of your mind. So, ang kaning kalag igsoon, ang mahitabo aning kalag, puro ni siya renewal. No? From natural man to spiritual man. So, decision point na siya, naana siya tunga mo na kita. Mo na ang ikaw, the real man. The real man is ang soul. Ang flesh na to, mamatay ni siya. So pagkamatay sa flesh, mugawas tong real man, mo tong ikaw. So sa diha nga naa ka kang Rabon Yeshua, nagsugod na kapatikan kang Rabon Yeshua, nagsugod na katubi kang Rabon Yeshua. Ang nahitabo sa imong soul, marinyo na siya. Daghay mausab, daghay mahinduan ug daghay maayo. Kaya actually ang pinakamaskiton na part sa tao nasa soul, nasa imong kalag. Okay. Dayon kita ninyo nga ang spirit gamay pa pod, no? Gamay pa. So sa unsaon siya nga mahimo siya from natural man to spiritual man, naay hitabo diri brokenness, na ay pagka-broken. Kaya ito na isgutan niya, no? So, ang final na dahil mga stage, mabali na. Notice niyo ang kalag, remain siya, kanas tunga-tunga. Mura gyapon siya. Pero pag mabot na ka sa spiritual man, limpyo na ng kalaga, o kanang kalaga na transform na siya, o kanang kalaga, niabot po siyang maturity. Kung saan ang maturity? Maturity in the spirit po. Bali, ni conform na siya sa spirit. Parehas na sila, compatible na sila sa spirit. So mo nang pagmatubang tang agay Elohim, madawat na kaniya. Kaya naman, una-una, hinlog na ka, renewed na ka, plus niabot ka sa maturity po sa spirit. So actually, so on, ang spirit, mo na siya gibutang sa atong kinasuluran, aron siya na mo patubok, no? Siya mo hinlo, siya mo patubok. Muna ko po na siya, kay gikan mo po na siya sa Elohim. Okay. So mo mo hitabo, sa diha na kaning brokenness, mo na siya ang process. So makita ta sa Luke 20 verse 18. Ang hitabo, ang imong flesh, diri na nalahi na. No? Tuwa na siya sa ilalong. Gamay na siya. Kaya nang iwahang sa diri, pag mabot na kag-spiritual man, kanang nagmabungako na siya. Dili bunga nga kanang gikan sa kalibutan. At mga study dito niya sa fruit. Ang iyang pagkamabungahon, mo na to, may manifest na tong love, joy, peace, faithfulness, goodness. Ito, anak na sa imong kalag. Deposited na sa imong kalag. Pero meanwhile, mintras naapa ka sa natural man, ang imong spirit, tungod kay gamay, ang imong kalag, kulang kay faithfulness, kulang kay kalipay, kulang kayo pag-antos. Kaya nga naman, nadalaman ko siya sa flesh. Kanang madala siya sa unod pa. Kung sa isar siya yung unod, bira-bira ko ng kalag. Whereas pag abot mo sa spiritual man, pag muda ko ng spiritual man, bira ko po niya imuhang soul. Niya kayong spirit, di kami sa Elohim, takdan niya kung kinayahan ng imuhang kalag. So may tabo, ang imuhang flesh, dili naman siya makamanifest, di naman siya makalihok, di naman siya makabuot. Controlled na siya sa spirit. Mo ito yung sa Romans 8:14. Those who are led by the spirit are sons of Elohim. Okay. So prior ana, natin mga scripture readings. Okay. Dibasa ko o
Wala mo ka. Ana? Okay. Sige, pakipasa daw sa 2 Corinthians 5:17. Busa kung si sentensa na tao nga naa ni Yeshua, siya usa ka bag-o minom na ang daan nga mabutang nangawala na. Tanawa ang tanang mabutang nagbago na. Okay. So, mo yung atong scripture reading sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Pasabot ba nga, gikan sa imong pagdawat kang Rabong Yeshua, unta din na ka maglakaw sa imong natural na pagkatao. Ang imong ng paglakaw karon tungod kay nadawat mo si Yeshua, usapan pa, masay word na Christian or sa Messianic, no? Messianic na ka. Follower na ka ni Yeshua. So mo nang yung nga, therefore, if anyone is in Yeshua, he is a new creation. Pasabot ba, ina naman to, di ba? Sa diha nga, wala pa ka kang Yeshua, okay, soul ra ka o flesh. So mo ni ang tao nga unsaved. Okay. Wala pa maluwas. Mo ni ang bahin nga naaram niya. Pilara. Duwara. So kung mamatay ang flesh, so ang imuhang soul, wala siya padulungan. Kaya ang makaadto sa heaven, di ba ang heaven, puro na spirit. Di ba ang ato Father Spirit? Sila po na siya, Spirit. Oh. Katong nagpakatao siya, kung yan niyang gidala, kani. Pero sa diyang nabangaw siya, na-perfected siya, ang iyahang flesh, immortal na, ni-conform na po sa spirit. Kasi nang pasibot pasabot. Di ba ang spirit, wala na siya form or shape niya iyahang, hindi niya malapsan. Malapsan na niya tanan. For example, di ba? Nangaon itong mga disciples. Umanagban sila kung Yeshua, di ba? Pagkabanhaw niya, sinato kayo portahan, di ba? Pasigaran nila, kaya nga nahadlok sila sa mga Hudiyo. Nya, sa diyang nangako na sila, dito nga nagkalit si Rabong Yeshua. Pasabot tayo iksoon, ni-conform naman ang iyang body sa spirit, so makalapos-lapos sa siyempre asa. So makalupad na siya, bisag asa. O kung sa kung mayroon ka, gusto ko mga Amerika, automatic, 1 second or millisecond, tuwa na ka dito. So, inaana kapaspas ang, hindi lang asa ko alam ng calculation na, pero actually, mas paspas pa din kayo ang spirit. Wala pa, pag-ana sa clock, kusog kay ka ng usapan pa kita ko ng mga superhero. Atong si Flash Gordon, ng mga bata patagag. O paspas kayo wala, no? So, actually, di ko ang gulat nila sa spiritual sense ka na ang mga salida. Inana ka paspas, inana ka kusgan, inana ka update, no? In a split of seconds, ilang seconds lang, perfect yung paspasa. So, ang flesh ni confirm na ni ana. So, mo na karon. Nga since nga ang heaven, puro ni siya spirit. So, for example, mo ni ang unsaved naman, mamatay ang iyang flesh, so mugawas ni iyang soul. So, mo na yung mabilin siya, ha? So, tungod kay usara siya, wala siya spirit, wala siya padulungan. Ha? Wala siya padulungan. So, kung sa kuwan para, tinuan para sa India, kung wala mo kuha sa imong kalag, wala mo dala sa imong kalag, pwede ka sa tinuan, pwede ka musulod sa baka, pwede ka musulod sa unggoy, pwede ka musulod sa ero. Muna ningon sila nga, wala katulagi siya kayo incarnate. Ha? Actually, false belief ito siya sa human na theory. Pero actually, pag mamatay ang tao nga wak maluwas, automatic na ay kaatan mo. Pag mamatay sa imong flesh, ikaw mo gawas ang imong kalag sa imong body, automatic ang imong agalunan, ang imong gi-obey na adlat na gulat nimo. So kung ni-obey ka ni Satan, automatic, paggawas sa imong soul, sa imong body, birahon na yung kanila kung itaral kanila dito sa impyerno. Dito ka sa Hades Kristo. So sa may judgment, ang judgment niyo anak, kung nga, sa diyang ipapaminawan kang pulong, wag yung ka maminaw, sa diyang namatay ka, di na ka matubang ka man sa langit. Diretsuhon kang bira sa imuhang gipakilaluman nga agalon. So automatic na ulitan mo ba, kanang kita ninyo, kanang ito, wala pa maluwas. Itong mga makasasala, sa diyang happy na sila mamatay, pag sila, hindi ko gusto mamatay, hindi ko gusto mamatay. Kanuan? Fear. Hatlong na, wala siya paglaong asa sila padulong. Pero actually, automatically, sa spiritual world, paggawa sa imong soul, sa imong body, nagkahulat niya ang imuhang gipailaluman. So muna, so automatic nga, kanina kalag na sinners, dito na siya, ilabay sa hell. Dito na siya sa hell. Di ba naging dito ang pulong, sa diyan sila sa rock, o ang rich man namatay, kinsay gadala sa rich man, sa hell. Dimension wala. Dimension wala. Kaya sa halaw hindi. Sa Luke 16. Muna inyohan. Kasi bingon mo, mugna na ng pera, hindi na biblical. Kasama na to ang spirituality. Okay. Sa Luke 6. Okay. Luke 16. Okay, ingon diri So,
it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Dalawa wala? Wala. Wala. Okay. Basta kayo nyo. So, maniha. Okay. So, it was that the beggar, so muni nga sa diyan, ang makilimos na matay, o gidala siya sa mga anghel by the angels to Abraham. Kaya nga naman sila sa Rus. Naanikado sa Elohim, naanipagto sa Elohim. So, sa diyan, namatay siya, naapod ang mga angels nga nag-atang. O gidala siya kang Abraham. So, actually, manggod, ang hadith, during sa Old Testament, duha na siya ka compartment. Kaya ako nag-explain, no? Many times nag-explain. Okay, kaning praise diri, muna itawag of Abraham's bosom. Okay. Or, in other word, paradise. So, mo yung sinabunesyo sa gilansan sa kahoy, uban niya, today you will be with me in paradise. So, ganing hadis, nani ilalong sa earth. Okay. Naala siya itawag na to, ugap din ha, bunaw ba? Then, sa ilalong ani, naani mo rin itawag of fire. Okay. Diri libutan si Lazaro, diri libutan ang rich man. Okay. Di ba, nakita na si Abraham? Oh, yeah. So, mo ni ang sitwasyon during sa Old Testament. Pero sa dihang niabot na si Rabbi Yeshua, ang kanyang naabing sa paradise, iyan yung ikuha. Gidala niya dito sa heaven nga paradise. The third heaven. Diba? Gidala niya na dito. So, automatic, o na ay righteous na mamatay, dili na mo ani pa sa hadis. Dito na kaibutang tubangan sa kang Rabbi Yeshua or sa place ni Rabbi Yeshua nga mo ang third heaven. So, for example, na ay wicked nga mamatay or unsafe person nga mamatay, ang iyahang kalag, dito sa pag-ibutang diri sa hadis. Asa nga part? Dito sa kalayo. Okay, nakuha ninyo. So, ang mahitabuan ni Ningon diri, the rich man also died and was buried. So, namatay ang dato o gilubong. So, physical na lang ipasabot ani. Ha? Wala nang ipakita, kisay nagdana sa iyang kalag. Wala. Meaning, ano? No? Wala gi-mention. Pero actually, sa spiritual nga world, sa dihang mamatay ang makasasala, automatic na ay nag-atanggi ang mga angels. Kung saan angels? Angels of death. Mga anghel sa tanas. Okay. Muna'y dagol ka din. Okay. So, muna ang sitwasyon na. Okay. So, muna ang kuyaw kaayo nga part sa tao. Sa diha nga, kung ang iyahang pagkatao, body and soul siya, wala siya spirit, delikado kayo. So, muna kinahanglan yun kami, Yeshua. Okay. So, si Yeshua, muna ikaroon. Musulod siya sa imuhang, sulod sa imuhang soul. Naa siya buhion dito. Ang dugay nang namatay. Sa'yo namatay mo? Ang imuhang spirit. Okay. Sa diyan, dawato mo si Yeshua, kaning namatay din mabanhaw to. So, kung mabanhaw na ni siya, mo na ni Kingon diri. Therefore, if anyone is in Yeshua, he is a new creation. So, naanay bago nga tao, sulod ni mo nga mong imuhang spirit. Bago mga tao, pasagot, baby pa. So, mo nang, tungkol kay baby pa siya, so mo ni Karandri, no? Ang baby pa nga, nasa sulod ni mo, dili pa gina siya kay kabuot, di pa siya kaliho. So, kinahanglan pa siya na ay mo nurture, na ay mo atiman. So, mabita lang, kung naagali masay ng mga kalag, kinahanglan na ang atiman na kuya, ate, mama, papa, in the spirit. Aron nga, mo patungo aning spirito, mo pagkaon, mo bantay. So, nakuha ninyo. Okay, so muna ipasabot diri. Therefore, from now on, we regard God according to the flesh. So, sa spiritual sense, sa pulong, pag naanan ang Rabbi Yeshua, dili tabi mo lang taon pang iyahang daan pagkataon na ikaw kawatan ka, ikaw bugoy ka, ikaw hardot ka. No. Pag naanan ka kang Yeshua, bago na kang binuhat. So, muna na itong paglantaw karon. You are a new creation. So, nakuha ninyo. So, idawat na ito si Yeshua, na bago ang spirit. For example karon, mamatay ang imuhang body. Okay. So, mugawas ang soul. Then ang soul, kaya may spirit sulod dito, kaning spirit, mo siya mo guide mo padulong sa world of spirit. Okay. Nga mo ang heaven. Okay. So, importante kayo, buhi piling spirit. Kaya mo na siya i-guide. Mo na siya i-mutulto dito, kaya sa kwan pa na, magnito na siya. Magnito na niya baluhin. So, kung ang kalag na ay spirit, so, matutid ka nga ito sa kalibutan sa mga spirito. Buhi ng mga spirito nga mo ang langit. Okay. So, na to. So, importante yun na ang gay nabuhi sulod sa imuha. So, kani karon kay mo ni kingon na pala diri. Having been born again. So, kay ang imong spirit gidawat nimo si Yeshua kani adto buhi na siya. Iba kato pag ingon bitaw ni paghimo niya pa Elohim sa tao, let us make man in our image according to our likeness. Tulong siya kabahin si Adam. Si Adam tulong siya kabahin na siya body, soul, and spirit. Galing lang kay disobey man sila sa mandot ni Abayhin nga undatay nga mukhaon mo niinig kahuya sa pagila sa may gatan, mamatay ka mo gayon. So namatay siya. Okay. Pagkamatay niya,
So wala pa man atong ang Savior. Wala pa niya si Yeshua. So ang estado karon sa tao, ang iyang level, ang state niya, kuan siya kanang tawag ani kanang wala siya padulngan. So muna ang karon ka since nga patay ang spirit ug mamatay iyang body, wala padulngan ang so kinahanglan kani nga kalag mag-righteous ni siya. So ang ilang righteousness kinahanglan pinasikan dayon sa balakod ni Moshe, Torah. Mo na basihan. Nan karon sa diha nga ikaw, law abider ka, ni obey ka sa tanang mandot sa Torah, so mamatarong ang imong kalag righteous soul. Okay, pero since na wala pinatuloy si spirit during sa panahon nila Moshe, hangtod pag-abot ni Yeshua, ang mamatay ng mga balaan mo dito sa Abraham's bosom. Nasalta ninyo. Nan karon, di ka sa panahon ni Adam, patulong kang Moshe, wala pa ang Torah. Di ba? Asa diha ang Torah, di ba sa wilderness? Nakaroon mo sa may basihan karon sa kaluwasan sa tao. So ang soul, ang kaning kalag karon, diha gibutang ang konsensya. So ang konsensya mo to karon imuhang guide. Nasalta ninyo. Diba? Kita, still karon ang conscience na agay po na nato. For example, naaba sa scripture na makita na clean or unclean ang pato. Nawala. Wala. Nawala. Wala, no? Ako man ginag-research. So, depende na sa imong konsensya kung mukhaon ka sa pato na limpyo, accepted ka sa Elohim. Pero imong konsensya, di ka mukhaon pato, kay hugaw ang pato, o kaunon imo to, nakasala na kasi imong konsensya. So, nasabta na to. So, anything nga wala may sulat sa Torah nga naa dinha, kinahanglan imuha na siyang dawaton by faith. Sabi na to. So, for example, baboy, ay klaro man na sulat sa Torah ng hugaw, di mo kanon. Sabi ka, manok, ay limpyo man, so, pwede di mo kaon. Na, for example, nag-iwo po rin mong konsensya, di ihawan ka manok din ha. Kanya, di ka rin mo kaon kayo yung konsensya, nagsudya na ayaw kaon. So, anong, di makamukaon, limpyo man itong manok ka. Yan ka kung katong manok ka, gisabong man, bihag man. Nika, di na kasi musik, ayaw kaon, bihugaw to, kaya gamit to sa kaugawan. Kaugawan ka to, niya, di na kasi konsensya nga ayaw. Nakasala na kasi yung konsensya. So, nakakami nyo? So, during sa panahon nila, gani ako, nakakamami ko kay, may mga wakit kailan nila kung Yeshua, di ba? Nya daghan yung mga tao nga nangamatay, wakit kailan nila kung Yeshua. Nan karon, pagkatubang nila niya kay Luhid, kaya tanang tao matubang man gyud, unsa may judgment nga gamiton. Wa sila kaila sa Torah, wa sila kaila karabong Yeshua. Wa gyud sila masangyawi kung nirabong Yeshua. Kung mamatay sila, unsay judgment nga i-judge sila. Ang judgment nga gamiton sa ilaha, ang ilahang konsensya. Romans 2:16-17. Kung ang imong konsensya during sa time nga buhit pa ka, kung maayo ka og binuhatan, nan katong may basihan. Pero kung ang imong binuhatan during sa time nga buhit pa ka, puro daw tanya gaingon kasi konsensya ayaw himo ani ayaw patay ani ayaw himo pero i-disobey ni imong konsensya nan katong konsensya nimo mo to mo judge sa imo. Sabi na to. Okay. So karon na panahon dili na konsensya ang basihan. Ang basihan karon kung mamatay ka tubangan, mamatay karon ni ato ka tubangan ni Rabong Yeshua, unsay basihan karon? Ang iyahang word. Di ba katong ibasa ka kanina? John 12:48. The word that I speak to you, dili nga puro, mo po gamiton paghukom niya sa imuha. Sabi na to. Okay, amo nino. Okay, having been born again, not of corruptible seed. So, mo na ni karon, nabuhi na imong spirit. Then, tingnan po na diri. Therefore, we were buried with him through baptism into death. So, naitabuhan ni Iksoon, mo ni karon. Ako na lang i-repeat na to. Actually, refreshment na lang ni. Mag-refresh na lang sa tuwa. Okay. So, inani ni karon, mo ni karon ikaw. Okay, nadawat na nimo si ulit na imong spirit, soul and body. Okay. So mo ni na-save na ka. Then ingon dito, therefore we will bury with him through baptism. Sa diha nga na-baptize man ka, mo ni tubig, no? Okay. So gilubong na ka dinhi, so naa na ka karon dinhi. Okay. Unsa may gilubong dito? Di ba nag-ingon ang Romans 6:4, therefore we will bury with him through baptism into death, that just as Yeshua was raised from the dead, even so we also should walk in the newness of life. Unsay gilubong dito? Mo ni. Okay. So imong body sa diha wala pa ka maluwas kani atong body and so body, no? Daghan kay na siya mga works. Unsa nga works? Mga dead works. Atong kawatan ka, palaaway ka, o unsa ka mga binuhatan nimo. Nabutang to diri karon, imo nang ipampasan. Okay, muna yung mga sala mo. Sa diha nga gibautismohan ka, kani mga sala nga naa dinhi nagtapon,
Gilubong ni siya dito. So pagawas nimo dinhi karon, mo ni karon bangko na kang wala na ning mga sala nga naa dinhi. Asa to napunta? Ana to dito sa tubig. Gilubong na nimo uban kang revelation. So pagawas nimo karon, wala na tong mga gitawag na to og dead works. Ha? Mga patay na binuhatan. So nabangko na ka. Ha? So ang imong body wala na ning mga product sa mga product pa sa imong mga pagkamakasasala. So, bago na kang binuhat, mo hindi karon. Pero it does not mean to say, na sa diyang na-baptize ka, holy na ka. Dili pa, ano man. Ang imuhang kalag karon, ako na natin di ko nila kung atong plastic ito, daghan pa siya kugaw. James 1:21, mo dito, lay aside the overflowing of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. So, pasabot kayo igsuon, hugaw pa imuhang kalag. So, kinahanglan na naa kay daghang pulong, no? Word. Ang tuyo sa word is to cleanse. Mo-cleanse siya sa imuhang kalag. Limpyohan niya imuhang kalag. I-renew niya imong kalag. So, muna yung dili nga, pag-abot na sa pulong, dagan sa kiluan. Muna, dagan dali kang pulong nga imuhang kinabuhi, dali pa kayo ang cleansing process imuhang kalag. Nan karon kung wala po kay pulong ang ipaminawan, bisan pag na-born again na ka, nabautismuhan na ka, o wala ka mapaluapi o Bible study, wala kang mapaluapi o kining pagtulunan, mubalik yapon ka pagka makasasana, mubalik ka. Hindi sa kay kining mga kuandiri, may niluan, di siya may niluan. Madugang. So mo may hitabo nga, for example, sa diyan mabautismuhan ka, daghay mo kalagyo nga gatang espiritu nimo. Ug gatong espiritu sa diyan mabautismuhan ka, mo puyo to sa mga kaminawan. Kanya kay nakapuyan mo siya, kagawin siya kapuyan dito. Kung bisita to siya balik, bisitahan niyo imuhang lawas o naabay nagsulod dito, naabay nagbantay dito. Nakuha ninyo, sa putos na ako dito. Kung ganit talaga, dili masudan o pulong, automatic, hindi mo yung pwede mo balik. Kung ika na, imbis kay nabautismuhan na, wala man mo palawa pa, imbis unta kay, dili sugarol, grabe ka sugarol. Imbis unta kay, dili tabian, grabe na katabian. Imbis unta kay, dili kawatan, grabe kawatan. Nga naman, wala may pulong na nagpaluap niya sa paghilo sa iyang alam. So, wala importante ang atong ministry, kaya ministry ni Grandma. Growth ministry, cleansing ministry. Ay paano yun nga, di na din ka mabalik pa sa imong daang pagkatao. So, depende na ninyo, kay angol, kung ano siya imong cleanse, depende na ninyo, o kung sa'yo gusto ninyo nga process paghilo sa inyong sulod. Gusto mo, pas-pas o kahiluan ay, pas-pas po mo sa pulong, pas-pas po mo ginabuhi sa pulong. So, nagadepende ang kahiluan sa inyong kalag, ang renewal sa inyong kalag, nagadepende sa mga pulong na inyong i-apply. Daghan mo panuga, pero wala application, wala, yapo na siya. Karon lang galidahan, subayan ninyo ang teaching nila sa born again, hangtod karon yung pagkalaghan na kay pulong. Pero the question is, pila ka pulong yung nakinabuhi na? Nagyapon sige away, nagyapon sige lalis, nagyapon sige tapon. Wala. So, inyo na. Okay. Wala ha. So, mga the devil will bury him through, bakit hilubong mo ang works of darkness nga product sa imuhang pagkamakasasala. Okay. Dahil mo na nila, but here is joined to the master, ang Yeshua. Wala, importante yun na natin kay agalon. Nasa may tuyo, diba? Ingon dito sa Romans 10:9 na kung ito kasing-kasing na si Yeshua imuhang agalon. Importante yun ang pagkaagalon. Kaya ano man, sa dihang na born again na ka, na-baptize na ka, inangan naakay sundo na master. Naakay i-obey ng master. Pero hindi mo i-obey si revelation, ikaw na po yung master. Dugay kayo ang transformation. Dugay kayo ang pagtubo. So muna ingon dili nga, but he who is joined to the master is one spirit with him. So, nasin na kang ni Yeshua, plus agalang pagiging mo siya, then, usa na bidaay mo niya. May dugay naman kayo na siya, kung mabuot-buoto lang ipon, questionable na. Kugin sa kayang agalon sa kinabuhi. Questionable na. Hanipit ang mga tao nga dugay na kinabord again, dugay na kayo nga magtutuo, pero mabuot-buoton, questionable kayo sila ni Yeshua niya. Kaya sa ako lang nasabtan, ang tinuod yun, nga nangagalog ang Rabu ni Yeshua, obedient na siya. Dili nga siya yun nga, kung siya plano, dito sa dyan to. Muak natin pag ina, Rabu ni Yeshua, gusto, imo pa kung paatong dito, Rabu ni Yeshua, saan yung plano sa kuha? Kung di ka makita sa plano nimo, na may mga makuha, may inahan, kung inikanan sa pagto, dito ka makonsulta. So time will come, sa diya, nagpailalim na ka, nagpatubo na ka, pasang pinalayin ka sa Elohim, siya kabubuton sa imo ha. Dili maguna all the time, nga, pero di ka magsayin sa mga magpapa. Gani ang manok, di ba? Ikan sa piso at iman din sa manok. Pero sabihan, nakita na niya nga pwede na ibulag, sabi magubag-ubag, tuhoy ko gina niya. Tuhoy ko gina. Ikaw at pulang na.
Pagitan ni mo makaon nito, ay dapat sa kita kay ikot-kot. Na, in the spiritual sense po, nakita na magulang na niya ka. Ay mo balog na ka. Oh. So, nasakta na to. Okay. Para dato akong illustration ganina, mo po ni siya, shortcut lang ni siya sa spiritual man, no? So, ang stage naman nato is from, ito, little children. Okay, ang little children, always, saan ito? Always tempted. Oh. Dali na kayo matintangan naman. Gamay pumangod yung spirit, naku pa kayang flesh. So, muna nga, ang basahin dito, nga, oy, little children, naisulat na, ipasaylo na mo sa inyong sala. Kaya nga naman, ang tendency magod sa little children, kaya bago magitang believers, sa diyan kitang giling yung mga pagtubo, o niya, makahin mo makondem. So, sa diyan makondem siya, hindi na naman siya pala yung pagtubo kay, kung sinsan siya pirmi nga, alam, kasara, okay, di kita ko mo, sunod nila ng Yeshua, ala, di na lang po, di na lang ikaw mo padayon, eh. So, ang isulat nga, ikaw mo little children, di pasaylo na mo. Nira po ni Yeshua. Di ba? Klaro kayo na? Kaya nga naman, ang little children always tempted. Ang little children like so, gamay tayong spirit. Pero sa diyan, ikaw ang little children, no? Nakaamgo na ka nga, di mang gilay ko kinalang mo kabilin nga, sige ko pagpakasala. Kanang, buntungan po na ako ng sala. So, naala na yung realization. So, naala na pagtubok. So, may tabo, mupadulong na rin ka nga to sa pagka-young man. Ang young man is always sa tested. Okay. Pero may nakasulayan. So, ayaw mo ka, dali mo dito sa pulong. May brother do not think it strange concerning the fairy trials nga mo abot nimo. Ayaw mo ka, tingala ko na ay mga nagkalain-laking mga pagsulay. Kaya actually, kapatubuo na ka. Padulungay na ka nga to sa state sa usa ka batanon. So, muna ang young man is always tested. Na, dili ka gusto pagsulay, kaya kayo mo pagsulay, ay, dito na bitang kakirmis ng children. Dito kami mong father. Always tested na siya. So, pasabot, naanak ka on the process na ka sa mga brokenness. Buak-buak ko na ka, tsak-tsak na ka. Kasi tsak-tsakon, ang imuhang flesh. Tsak-tsakon na siya. Tagod-tagod. Kasi mo tagod. Di ba ang pulong, sir? Ang pulong mo yung kadtad ni mo. So, mani sila eh. Sa physical yung sakto na, saan yung mga kadtad? Ha? Muna yung kadtad. Actually, yung imuhang nakasapulog, tagdaron nakasapulog. Kasi itagdaron, ang imuhang physical, ang imuhang pagkamapot-buton, diha sa pagka-flesh. Okay, so nasabtan din na to. So, ang katulong na dayon is, saan na dayon? Father. Okay. Diba ang espiritu sa young man? Naka-overcome na ka sa wicked one, you are strong, daghan nakapulong nga, kasulod sa imuhang kinasuluran. So, sa ito pala ay, ang pagtubo sa usa ka bago pang na tao, kinadaghan yung pulong nga makatunan. Kaya ang pulong mo na inyong tamin na makabuntong mo sa wicked one. Mo na tamin nga dili ka mo matintal. Okay, so pag abot niyo sa father, duha kita ang letter sa first letter, sa second letter, nagingon dito, nagsulat ko ninyo mga mahagay, nakahibalunan ka niya from the very beginning. Ikaw na kung sulat, kung isulatan na kamahagay, ito balunan mo niya from the beginning. Pasabot, ang father, sweeto na siya sa iyang giagian. Nga kani ato gisulayan siya, gitintal siya, dahil sa dihang man na siya, gisulayan na po siya, karon nakaibalan na siya, kabalo na siya. So, nasabta na to. So, mawagagyapo ni siya. So, ang father is, you know him from the beginning. Pero kabalo ka, kabalo na kasumagi sa Elohim. Mo gini mong padulungan, mo gini ang pagsulay, mo gini ang dalan, di kita magbuot, mo pailan ng kita, mo ubi kita. So, kabalo na ka na. Hindi ka, mature na ko, brother, disobedient ka, dili ka mature. Sorry, dili ka mature. Baby pa ka. Kada mga lisuin, baby pa na. Ang tinuod na father na, full ng obedience na. Dahil ang pagtuan na, dili na little faith. Tuan na natin ito sa great faith, full faith, sa perfect faith. Padulungan na dito. Nga naman nga, nabot ka na nga level, kaya nakaibalong ka sa dalan. Kung ito ng Tehillim 109 verse 105, ang iwang pulong mo'y akong lamp. O light sa akong dalan. Okay. So, ayan na po diri. Sa Matthew 16:17, blessed are you, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So, ganito ay pag-study natin sa spiritual na igsoon, o walang pagpadayag ang Elohim sa inyo, sa piling sa ito. Pero napadayagan mo ani sa Elohim, sa iyon na kay sabton ang spiritual world. Sa iyon na kay sabton ang pulong. Sa iyon na kay sabton ang mga mystery sa pulong. Sa diha na nga, gapaday ka na kasalig. Pero ang question ani, ang Elohim, hindi siya mo padayag nimo kung disobedient ka. Di ba? Ang Holy Spirit, asa galing siya?
Sa Acts 5:32, kasi gamit sa Ruach HaKodesh. Ang Ruach HaKodesh is a gift to those who obey Yeshua. So the more di ay ka nga obedient ka kang rabo ni Yeshua, the more ang pagbukod sa Balang Espiritu sa imuha. So, gikan sa imuhang, for example, kanina to, baby pa ka, o abot-abot na ka ng level na nakasabot-sabot na ka. No? Tungod kay obedient man ka, tagaan ka aning gasaha sa ruwa. Then sa diyan, nagkadako ka, natingan ka nga multiple na imuhang gifts. Na nakigasa sa wisdom, nakigasa sa knowledge, nakigasa sa prophecy, nakigasa sa interpretation. So, pwede na nimo makuha tanan. Pwede na ihatag sa iyo sa imuha tanan. Sa diha nga, full na ginagimang obedience kang rabo ni Yeshua. Okay, ito na ko. Muna niya, the spiritual man is the result of a broken man. So, muna yung diri, flesh, soul, and spirit. Okay, no? And that controlled by the spirit of Elohim. Ang illustration na to, muna siya karon. Dayon, sa diha nga, mga kaning brokenness. Okay, pakibasa ko sa Luke 20 verse 18. Si bisan kinsa ang mahulog ni ana nga bato, mabuak apan diha ni bisan kinsa nga kini mahulog. Kini mugalin kaniya ngadto sa pagkatubos. Okay, sa inyo nasabtan na. Mo ni karon. Diba kita according sa 1 Peter 2:5, mga living stones ta, diba? Yung dito. Gatukuron tayo ng spiritual house. Then kay ang pagtukod sa tuwa, kung pangit ang sheet sa bato, ilang sapsapan siya. Diba kita mo alang wall, kanang Jerusalem nga wall. Nagtuo mo nga pagplastar ang Jerusalem nga wall, kanang dito na nag-slice nga mga bato dili eh. Rap na nga mga bato, ilahan ng til-til, hantod nga mapile na nila. Same na po nato na kita mga spiritual stones ta. Nga gatukuron ta as spiritual house. So before na matukod, kinahanglan na kami mga part na kantamon kay ang muhaon gyud ta kay patung-patungan ba sa matagusa. So for example, kamo duha dili mo magkauyon. Ay something different sa inyo, bag pa man puro muhain. So magkauyon ra gyud ang duha ka bato sa ding hamis sa duha. So for example, mo ni ang bato. Okay. Ito ang imong gitungtungan inana nga bato. Gitungtong sa imo, katupong tayo yun. Sa mga sige magkuan ako buka pare ka. Pero magpahamis ka, wala ko niyo ng mga halit. Magbuwan mo na. So pagtungtong dito sa bato, so harmony na mo. Kaya naman sige lalis, dili ko mo harmony anak. Tapi na sa malaki ayon, sige lalis, sige away. Ay nagtabimis yung luha. Puro mo permis yung mga pilinsingay. So na-agree, magpahamis. So number 1 nga magpahamis. Kinsa man. Ang banag ito na magpahamis. Na kung ang asawa, triangle siya, o labi nag-inverted triangle pa yun, o anak pagit siya, ay, kaya may ganaw ko ng bana. Sige lang, pailog, di ba? Ang pailog is the fruit of the spirit. Sige lang, sige damdak ka na, mahulog ka na, hatod. Plato mo, pwede na yun. Basta. Di ba? So, inana na siya. So, ang tendency sa Luke 20, verse 18, ikaw bato ka, muni bato. Tingnan dito, kinsa itong bato, na mahulog sa ani nga bato, pag kini bato, mahulog kini nga bato, kasi may kamuni bato ha. Wak-wak lang siya. Okay. So muna yung tingin dito. Ikaw ni, kung mahulog ka kang rabo ni Yeshua, kasi mahulog, mabailalo kang rabo ni Yeshua, bubi kang rabo ni Yeshua, natural buka ka. Nagkaroon, o dili ka, dili ka gusto nga nga pattern, ang may tabo, inani ni karon. Kaya di man kang ubi ni rabo ni Yeshua, ikaw ni karon, niya si rabo ni Yeshua, pero tayo na po siya'y mahagpong di mo. So, kung sila ba sa imo pulbos ka. Sakit-sakit, diba? Asa ngayon palagi yun? Si rabo ni Yeshua ay mahagpong sa inyo, o ikaw mo mahagpong ni rabo ni Yeshua. Dili, pagkain mo. Process man di ako na, kaya mahagpong kang rabo ni Yeshua, wak-wak lang ka. Pero si rabo ni Yeshua ay hagpong mo, pulbos ka. Sakit kayo, walang gining identity. Pero, kaya wala naman kang balas, pwede pa kaya magamit kung gamiton ka. Okay. So, nasabta na ito. Mo ni ang process igsoon. From natural man to spiritual man. So, actually, kanang brokenness, usa na naka-process. Dili pa na siya mao. Kanang brokenness igsoon, dili na siya mao. For example, di ba? Kita ba na product sa glass or kanang mga botilya? Di ba? Before na itong botilya, di ka na siya sa minerals. Diba? Mine na siya, tapos gihinduan, tapos gi-grind, tapos gisagol sa uban nga kita man sa YouTube no, mga kanang processing. Paghuman niya kining buak-buak, gihinduan siya paghuman, giagi siya hudno, kalayo. So sa ito pala ay, ang pagkahimong spiritual man, hindi lang kay brokenness, kinala na apoy, firing. Agi unta ko kalayo, so nakalayo, muna na ilang mga test and trials, muna pinang mga pagsulay. Ano man, di ba si Rabo ni Yeshua? Nakamay niyo dito nga, ingon si John the Baptist, na ay mong abot ninyo nga mas
Nagawa pa siya kay Sakuha. Siya magabautismo kaninyo sa Balaang Espiritu o kalayo. So, before kung kabautismuhan sa kalayo, so, kinanganakay panghapin. Sino panghapin? Ang ruwa, hakudis. Kaya wala kayo ruwa hakudis. Nya, bautismuhan ka kalayo, ay, gamay ng dagkot, atras na ka. So, unang importante yun na magbabulag kayo sa Balaang Espiritu, ano makasugapon mo sa kalayo? Kaya ang Balaang Espiritu, anesthesia ni muni. Sa tanang mga kainit, sa tanang mga pagkuha, di yun mabalhin ang imuhang commitment. Sa lahat pa ng pagkistorya, magkinaon sa mga aray niya ka. Okay. No retreat, no surrender. Okay. So, dili na takaroon. No, so, comparison. Ang anong istorya ni mga comparison, kaya nga naman siya. Dili ninyo ma-identify ang mga pamuhat sa kinasuluran o wala ninyo mga comparison. Okay, unahan natin sa body. Ang body ni mo, muna kani siya, no? Kani. So, body or ang flesh. So, ang iyahang food, unsay food sa body? Di ba perishable? Pagkaon mo karon, pagkaon tain na. So, sa ato pa, ang food sa body, perishable. So, nag-ingon si Rabunia siya sa John 6:27, pakibasa. Ayaw paghargo sa alang sa kalanon nga mawagtan ra, apan alang ni anang kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, nga ihatag sa anak sa tao nga ninyo. Kay kaniya ang Elohim nga amahan nagsilyo. Okay. So, mo ni ingon diri, no? Ayaw kamo paghago sa kalanon nga mahanaw ra. Apan maghago kamo sa kalanon nga mohatag og kinabuhi. So, pasabot ni ay nga si Rabunia Yeshua, dili ka siya concern sa akong body. Dili ka siya naghatag og dakong pagtagat. Ingit nga paghago kamo ni adtong pagkaon na muhatag sa kinabuhi dayon. Pasabot igsoon pagkaon sa spirit. Okay. Nya kanira pang perishable, ako din pa sa Proverbs 7:20, mura ni siya parehas mata. Nag-ingon diri nga health and destruction are never full. Ang impira igsoon, bisa ko sa digid mapuno. So the eyes of man are never satisfied. Di ba ang tao, pertaining lang sa food, nakatilaw na og lugaw, mangita pag yung gahi. Nakatilaw na gahi, kung unsa nga klase sa gahi, mangita na kog lain. For example, gahi na tiktik, amoy yun, lamig yun itong gahi na mais. Nakatilaw na karong gahi na mais, alamig yun itong humay. Kay humay na tilaw, NFP man, alamig yun itong Princess Bia. So, pakita, never satisfied. Umuuna ang tao. So, muna yung perishable. So, ang food sa kalag, kasi food sa kalag. Ang food sa kalag igsoon, knowledge of the world. Kanang gitawag na ito, mga encyclopedia, kanang wonderful book of knowledge, sa graders, kanang karong inyo hang ipang-fed sa inyong mga kalag. Actually, mga knowledge na sa kalibutan. Kanang makita niyo sa TikTok, kanang mga kahikulo sa kalibutan, muna inyong ipakaon sa inyong kalag. Okay. Unsa may mga manifestation sa pagkaon sa kalag. Di ba diri is perishable? Mukhaon karong manok, mukhaon karong bread, mukhaon karong anything. Nga imong makaon, pataong pa na, taki na. Okay. So, ang pagkaon po sa kalag, James 3:15, pakibasa. Unsay manifestation? Kini nga kaalam wala nagapunsad gikan sa itaas. Apan yutan-on unod nun. Yawan. So, ang imong gipagkaon sa imong kalag, knowledge of the word. Kung sa may knowledge of the word, ang kaalam sa kalibutan, according pa diri, kini nga kaalam, this man does not descend from above. Kaya nga ang kaalam sa kalibutan, kanino diri, but if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. Unsay description sa kaalam sa kalibutan, na ay envy. Morning sa verse 16, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing will be there. Sa ato pali ay, ang kahibalo sa kalibutan, naagi na siya ay envy. Diba? Nga nung nagtuon man ka, kay gusto kang musikat, gusto kang muampas niya, gusto mo lang, sa kalibutan ito muna, gusto mo lang family. Ato akong eldest, bright man kang eldest kay, so taturin ko to sa Peter. Niabot na po ni ikaduha, bright yapon siya. Mas naman itong ikaduha na akong magawa. Ikatuloy po na akong magawa, bright yapon. So, here comes sa ikaupat ko. Akong nasa pasirin, ay labot na gimong tulog. So, nilabot na ini. Pasagot, kato nga kaalam, di ginawa lang hindi. Ikaduha, self-seeking. Saan self-seeking? Gusto kang ikaw ray makita, ikaw ray masikat, ikaw ray mapasidunggan. Muna ang kaalam sa kalibutan. Pabrightay. No? Okay, gusto honor sa kalibutan. So, muna nga dili na envy, na ay self-seeking,
Dayon, confusion and every evil thing will be there. Naapoy kalibog. Kung naapoy tinautan, ang uban para lang nga makaapas, mangupya, mangudiko. Ang mga estudyante. Ha? Naagi gusto mo apas, kaya di man siya kaapas. Ito lang ang tawag soon. By level ta. Ang atong IQ, kung atong memory, atong analysis, dili parehas tanan. Naay part nga excel ka diri, naapoy part nga bitin ka diri. Naapoy mga tao nga average silang tanan. No? O for example, nakuha lang tabahin. Naapoy atong mga during at the time mo sa mua, kanang ay mga contest ba? Nga mo kontra IT man gyud. Mga bright na taga IT. Oh, kasagaran sa ilaha ito mga bright kayo science, math. Pero dili kayo sa Pilipino. Oh, ana mo guna. Nayo ba nga bright math and science pero ang weakness Pilipino. Kaya kaso na buha, math science, Filipino bright kay ko. Pero dito po sa English, bobo ko. Oh. Inana ba? So, kasabot kayo, dili parehas mo. Oh. Ay, upat, excellent kayo IQ, grabe kayo memory. Dili kayo pagtuan sa isa ng katanaw, register sa utok. Oh. Pero napoy part na, weak siya. So anyway, katong tanga, bado, kung knowledge pa to sa Elohim, maayo ka ito. No? Kaya dito ako karon nakapasalamat mo kunya bilhin na kana to kusog-kusog di ko memory, no? Salamat na lang karon nga ako memory, wala ka na ako magamit sa balos kalibutan. Diha na ako nagamit sa pulong. So anything basta ako na lang na memorize ako na lang nakinabuhi, di na ako na malimtan. Gani bisag ka nang reference diha, di na ako na malimtan. Mo na nindo. Kita mo karon na mga child prodigy. Oh, na 7 years old or 3 years old. 3 years old ba to? 5 years old. Kada kita niyo sa YouTube. Nga linguistic na. Makaibalog Russian, makaibalog Spanish, makaibalog English, makaibalog Chinese, makaibalog German. Kung grabe nga bata 7 years old. 7 ba ito? 5 years old. Pero, katong ipasundahan ito nila, pampahambog, diba? Boosting, self-seeking. Pero nindot ang dato, nasa damay pa, dito ni mo siya padagayag sa pulong. Oh. 5 years old, 3 years old, memoryado na ang Biblia, kabalo na ang praise mo, ba nindot? Nakaroon sa may pagpasikat sa kalibutan. Linguistic, grabe kayo. Naapay, bata ka, mula 7 years old or 10 years old. Wala na, taas na kahit IQ ang iyang mathematics, gastahin na calculus. Gastahin na ka ng leksyon sa college. Hindi basta-basta. Oo. Na, sayang ba? Nakunta ka to, give mo na sa Elohim. Kanang taas na IQ, taas na memory, no? Give na sa Elohim. Naghihatag sa imo para magamit nimo para sa kayuhan, para sa good. No? Dili para sa pagpagarbo. Sayang lang ba? Sayangan ko ba? Ako daw, sila sa akong kabahin, ako mga ikagaw, gisayangan sila sa kuha. Kay konta, bright daw, pero bogo. Kaya gigamit ng utok, wala mo iwas ng eskwela. Anyway, okay ra gyapon. Itang mga buwang-buwang diya sa Elohim. Sir, kita mga wise diya sa Elohim, buwang-buwang kanila. Pero kita po ipasok yan, buwang-buwang po sila. Diba? Ana. So, kana makita niyo na sa 1 Corinthians nga, unsa tong kabuang sa Elohim, kaliko na nila. Pero ang kabuang nila, kaliko na nato. Deep na understanding. Okay. So anyway, wala na ninyo no nga ang knowledge, ang pagkamot sa kalag, knowledge of the world. So beware mo ayaw kayo mo og kanang ayaw kayo mo og kanang study sa kaybalos kalibutan kay naman makabuang na. Confusion. Kung naisilingan dito sa kalan, IIT. Nabuang, babae, nga naman, gi-memorize ang Webster Dictionary. Di na mo kaon kay sige lang memorize. Natuloy. Pero di kung kumoto o nga pag-memorize ka o Biblia, nabuang ka. Naaba. Wag ikaw kakita mo nga nagtuon sa pulong, nga nag-memorize sa pulong, nabuang. Okay. So, ang food sa spirit, sa galit, ang word sa Elohim. Okay. So, muna yung reference sa John 3:15, 1 John 4:5. Muna yung sa 1 John 4:5 at 22. Nag-ingon din ang pulong. Pero masabtan din yan Okay. Nag-ingon din, they are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. So, may bawaan ninyo ni iya sa kalibutan. Kaya ugon sa i-report, ugon sa ipasundayat, maminaw yun. Pero galing pulong galing mo ang isulti, ay wag yung maminaw. So, klaro na kayo. Okay, so ang pagkaon po sa spirit, Mateo 4:4. Saan na Mateo 4:4? Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of Elohim. Okay, so John 6:63, the word that I speak to you are spirit, and they are life. Okay, so klaro tayo ha. Okay, dili na punta. So, effects of feeding.
Okay, unsay epekto sa pagpakaon sa body? Di ba? Ang epekto ani, labi nagpakaon nimo ang body, naay mo gawas nga covetousness. Di ba? Oh. Choy. Di ko ano ko kulangan ko. Di ba? Labi na kanang sa pamilya, di ba? May mga mabintahan. Oh. So, ako ni. Oh, so naay mga epekto sa food. Ha? Labi naglamig sudan. Ako pa. Oh. Sa manok pa. Ay sa mong balay, basta maghihawig manok, wala kay kompetensya. Ngano man, nga kung ganang katumang lupot at katukulo. Pero sa inyong panibalay, paad yun na, o diri ka ng, pitso. Kanya, di na ba mo pupalkansi? Sabi na, busog-busog na siya, di pa nga, di na ka ng mga unta na, kanang lamig gana, ay naawag yung gawas nga, covetousness, di ba? Uban, napaka-greed. Mamintahan ba nga, mag-share, mo niyang pahaming, mo niyang share sa tuwan. Na, wala makabantay mo magpapapashare ko. Napay, sobrang ako, at imo ang kitagawang ilang sa kanon. Kaya, isa lang di kayo ba? Pero, hindi kita unan dito, di ba? Holy face and cream. Kaya titoon. Dami naglamig sudan. Kaya sa balay, inala si Mrs. nga, asa man to ni ako pagkaon? Huwag mo tukan. Huwag mo kumikiro. Apa ni? Dami na, napo ko yung mga anak, paglami ang sudan, di na mamili. Wala na mo niya, ang dami nabusog ko. Diba? Na-agree, no? Sometimes kami kayo kung saan, huwag pa kami maghukat. Yahay ng kukot. Namintahan na, nagya pikawa. Yung pang tanong, kinsa na kuha sa paa, huwag yung mutukan. So, namakat na, no? Yan, ikaw ito na kayo, nasukot na, naglakot na. Load-load na yun. Kasi yung betri ito. Diba? Load-load na yun, maglakot na yun. Mortar na, gusto na, ulit pa. Kung mahimo pang patyon, mupatay na yun. Kaya, di pa sa nila nakawat at siya ito yung kawat. Diba? Na yung mga kaguan na, kabuhan na ito, no nga, huwag na yung mga utot, bisa ikaw pinangutot, tapos sa ilo. Ikaw nangutot, ikaw ngutot, di ba? Na yung mga, So, warning sa unang effects of feeding, na ay covetousness, na ay greed, na ay pangawat, na ay pamakak, na apoy pagpatay. So, ang epekto, death lang yapon, di ba? Sobrang ang covetousness, patay ka oy. Ha? Palagi mong kaon o manok, punta ng puro ka manok, kaya patay ka. Ha? Itong, ganang, tingin ni Papa Jan, nga dito sa ilahang lugar, na kamugusan man, balingasan. Kaya na may tao nga, ganahan kay kaupuan, munggos. Kaon siya, panan yun. Sa kandirong diloto, kaya kami pinang munggos. Nga, kaya di ka pabantay, sige ka munggos, di ba? Taon-taon, bubutot ang tiyan, nalabian man, tinawag munggos, na namatay. So na ikaw beta sa death. Anything, sobra, out of covetousness. Kadulo na kamatayon. Anything na sobra. Okay. So, ang epekto po mo sa inyong pagpagkawon sa kalag, dali na kasobraan ka sa kahibalo, no? Bright na kayo ka, di ba? Taas ko yung kampo. Nagmag na cum laude. Nga naman na cum laude ka? Nga naman na cum laude ka? Nga naman na valedictorian ka? Ay! Gimemorize di mo ang inyong diction tanan. So, naghatag di mo to, ako gisikat karon. Ano yung estudyante karon? Ako yung mga anak po na pagdating kayo. Sige, study. Okay raw tatuog ka na nag-study sila kay, siyempre, mga anak biya sila yung mga iba yan ni Bugo. Mga bright biya ni siya. Pero wala man tayo pagpagkargo, di ba? Wala yung comparing to one natin, mas bright yun ko. Di ba? Sa mga elementary pa high school pa pag mag-exam, periodical test. May pila yung kuha. Di ba yan? Sabi lang, bright to bright. Siya, ikaw bright. Ang tala ka to, sunod-sunod. Pila yung kuha. Siya, tira. May ka. Ako yung bang nga, sa bright lagi, gamay na sa 25. Pero 95 ba ito? Hindi kabuhan sa estudyante, memorize ko na iksawan. Nakakapoy klase, siyempre, pag-berta, iksi-iksi, di ko tas klase. Sige, pangupyan ako. Dati naman, sige, pangupya, kung makupyan niya talang, kung pilay akong score, mo po yung score. Ito, ano kompetensya niya. Kaya kung ihin mo, answer na ko. Nako may time, makupyan ako. Kupyan niyo. Chicks man. Dahil kang gano'n sa among iskulahan, di ba? Kamu masih teh, kita gano'n estudyante. 50 ni kabuok, so ang gross among anak ni siya.
tulo-tulo, no? Tulo diri, another po tulo. So ang mga laman kay gamay man tunga-tunga ni both sides ni mo chicks. Oh. Yan ito kasi kat ko galing nagawa yung classmate. Hindi ko lang ha. Ako piya. Oh, ako piya ako. Check ka lang perfect ko siya. Nakabantay naman ko kumpitin siya ni ay. Sunod exam, answer na ko. Pero ang gibutan ako, number 5, number 4 wrong. Bali wrong ang answer ba? Paghapit na ang timpasa sa papel, dito ko iris-irisa din ako. Pag-check ka ron, perfect ko. Pagtala siya. Sir, wrong man lagi ka. Iba na hupya mong ka. Dahil yun ay ka, hypocrites kayo eh. Ako na itong ginisan, wala ako pa ibaloni mo. Hindi ka mo dyan. Diba nga, kabuwang sa kalibutan. So, yun na tayo tendency. So, di ba? Na pride of life, na ay pamakak, na ay great, na ay idolatry. So, muna ipinto sa feeding sa knowledge sa kalibutan. Di ba? Ano mga upan galit din nga. Hindi kayo magpapiri. Kung hay, kay balugit sa tanan. Mag-is ko itong airplane, kabalo kong airplane. Ha? Mag-is ko itong batok, kabalo kong barko. Hindi magpapiri. Mag-is ko itong tanong, kabalo kong sa tanong. Di ba na ingana ang mga tao? Hindi yun. Mag-is ko dili, inani brad, inaning ka. Mamuhiyog ka ng inani. Kabalo tanan. Hawas yun. Pero kung sa tao bitaw mo, out of brand nila ito. Eh gusto lang yung magpabili. So, mga na resulta so ako kadaghan kayo ma-inventuan ni. So, mas pinakalindot yun ani, paubos ka. Tapos kalimutan mo ni ha? Na ay pride of life, may pamaka, may kako. Resulta kaya po na nakamatayan na no? Ha? I remember during some time, kami, labi na NCA, kanang pangulbaan yun ang mga honor student. Kaya daghang kayong records ng mga honor student, bagsak sa NCA. So, sa nita ko, na-suicide. Kita lang, hindi sila nakaruksasi. Pero during sa among time, abot pa kaling uban diri. During sa among time, pinakakuyaw na kay ngano, na ay mga barangay school. Mga sa Suarez ana, valedictorian. Pero nabagsak ang NCA. Ulaw kayo. Mo nang tungod kay nakita nila nga taas kay ang rate sa suicidal. Giwala nila ng National College Entrance Examination. Gimo na nila nagsasi. Kung pila imong kuha, ora equivalent po sa imong kurso nga imong kuha. Pinana karon para malikay ang daghang suicidal. So actually mo pinahitabo. Kay ngano man, hadlok maulawan. So, resulta niya po sa pagpakako nimo o kanang nalit sa kalag sa kalibutan, pamatayon. So, dili po sa spirit, unsay resulta, effects of feeding sa pulong diri sa kalag. Di ba ma-enlighten mo? Karon nga nagsilita kayo study, unsay inyong assessment sa inyong knowledge. Di ba? Nahilayan ka na mo. So, tungod kay na-enlightenment mo, so naanay deliverance. Naanay pagbuhi ninyo sa dili mao nga inyong nasabtan. So naanay mga kanang tinuhang nga mali-mali ito akong ituan. Mali-mali ini. So muna ipikto sa pag-feeding sa tulong. So naay enlightenment, naay deliverance, kahuasan, naay righteousness. So kung ma-maintain na ninyo, padulong na sa holiness, perfection, eternal life. So nakuha ninyo, no? So nindot din kaistanan kung ang inyong tunan puro word of truth. Kay mudangat na sa eternal life. Ganit, kita na ninyo, no? Okay. So, ang representation na po, okay, representation sa body, kung sa kwan pa na, ang flesh, muna ang word. Ang body is, kwan siya, connection siya sa kalibutan. So, prone kayo siya sa pagpakasala. Muna, basahin sa Romans 6:12, dibasa. Busa ayaw tuguti ang sala ng hari diha sa inyong may kamatayon nga lawas. Aron kini inyong tumanan sa mga pangibog nini. Okay, no? So, ang representation nato sa kalibutan, muna ang body. So, ang flesh ba kay, dali kayo siya, weak kayo siya. Dali kayo siya, matintal, makasala, partis kalibutan. Okay. So, sa soul po, ang representation sa soul, area of decision. Kanang atong mind, heart, and will. So, muna yung representation. No? Kung sa kuwan pa, ang decision mo, naana dito sa imong mind. Naapo na sa imong heart. Naapo na sa imong will. Dili man pwede nga nag-decide ka. For example ka, nag-decide ka. Naguna-una ang mind. So, pag una-una sa mind, kinahanglan ang mind, muuyon sa spirit, muuyon sa imong heart. Contrary ka rin imong mind o heart. So, wala yung mga desisyon. Pag magkauyon na ang mind o heart o ang will, decision comes. Di ba? For example ka ron. Sa mga ulitaw dalaga, ang decision, final, actually kining will nimo, mo di siya imong ikam.
once na naluto na sa imong mind o sa heart, naa na itikang will. Di ba? For example karon, ano sa mga ulikaw dalaga, asa imuhang sundon? Ang pitik sa imong heart o ang pitik sa imong utok? Say pasagutan na. Ang pitik sa heart sa iyang ipaminawan. Kanay gugmamanggo ko, pitik na kong heart saya. Without thinking ginitikan sa imuhang heart, bugo to. Di ko ka ba manghugas ng plato? Sabi ko, pitik sa kong heart, sige na lang. Here comes food ka ng imong mind. Niingat imong mind. Kuwapa din siya. Buutang din siya, pero hindi man siya gipitik sa kong heart. So, wala niya hinimo, di ba? So, ang decision point ani, kinahanglan ang mind o ang heart nagkauyon. So, ayan na dahil plus win, ayan na dahil decision. So, muna, kamo mga nagsako pa, tawhan mo na ha. Yung ato, dilit man din nag-ingon nga, katuki iparis nimo kay buutan, guwapa, o kasi no. Ang pagparis ka sa Elohim, iyan yung plano. Dili atong plano. Sabi na to, ano man, siguro, sa imong pananaw, maunang gid ni. May, grabe na ginagubig niya. Maunang gid ni. Ang imong heart mo yung pag-ipilig, maunang gid ni. Pero di kita gusto sa Elohim. So wala na. Pag magkaroon ang may heart, kung di gusto sa Elohim, mabuhak ni will. Example lang, at mga kinabuhis pagkabataan mo. Example ako mind. Nagkauyon na akong mind, nagkauyon na akong heart nga. Maunang gid ni, maunang gid ni. Yung si grandma, grande, dili na mao. Wala ka ang will mo. Buak. Mao na danger igsoon. Sa diha tanaw niya dinhi niya sa brokenness. Okay, Romans 6:17 kibasa. Apan ang Elohim pasalamatan. Nga kamo kaniadto mga sulgoon sa sala. Apan kamo nagatuman gikan sa kasing-kasing ni anang subanan sa patulunan nga gitugyan na kaniya. Okay, klaro ni no? But thanks be to Elohim that though you were slaves of sin, katong guys sa kanang iko na to sa Romans 6:12, no? Nga yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Sa ato pa di ay, kining area of decision igsoon, kinahanglan naag kini sa pag-obey sa pagtulong kan Yeshua. So aron matinudluan niya, wapo gyud kay matinudluan ni kalag. Pero ang utudluan ni kalag nimo kaning imuhang spirit. Okay, so ang representation na po sa spirit ang Elohim. So, wala ang spirit sa Elohim is holy, perfect, immortal. No? Layo ra gyud kayo ang flesh o ang kalag. So, aron marinyo ning duha, kinahanglan magsalig gyud kanini. Walk gyud kanini. Okay, so muna ang representation. Tools na po, unsay gamit? Unsay galamiton ba? So, natural, ang galamiton sa body sa flesh, manik yun na. Di ba? Halos yun karon kay di bata mo ko ng kwartan karon. During sa time po ni Rabbi Yeshua, maura yung yapon yung cannot serve Elohim and Mammon. Kanang Mammon iksoon, actually, kung imo na ginagikuan sa tuwa, describe na siya o money, Mammon, for money. Okay. Kanina ba nga to, dangerous kayo. 1 Timothy, ibasa. 6:9-10. Apan sila mabuot mahimong adunahan mahulog ngadto sa tentasyon o sa usa ka litag ug ngadto sa daghang binuang o makadaot nga mga pangibog kadautan o kalaglagan kay ang gugma sa kwarta mao ang gamot sa tanang dautan nga samtang sa pipila gikaigdan sila nangasayop gikan sa pagtuo ug gilagbasan nila ang ilang mga kaugalingon tinaagi sa daghang mga kagulo. Okay. So dili kasagaran po sa tools, no? Dili kasagaran ang lagpak sa daghang mga magtutuo o mga alagad. Okay. So unsa po ito sa soul? Ang imong five senses. So unsa nakita diri sa iyang flesh? Muuyo ni imong five senses. Okay. Unsa man yung five senses? Genesis 3:1-6 makita nito. Sa temptasyon, unsay makita nato diri? Okay. Kung atong basahon diri, nagingan diri usaw na. Chapter 3. Nganong natintal ang babae? Okay. Okay, now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Elohim had made, and said to the woman, Has Elohim indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Has Elohim indeed said? So, kung sa'y gigamit din nga sense? Hearing. Okay, hearing. Okay. And the woman said to the serpent, You may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, Elohim has said, You shall not eat it, nor you shall touch it, lest you die. So, say, next nga gigamit, nga sense is touch. Diba? Okay. Hear, touch,
Then the fruit of the ground which is in the middle said, you shall not eat of it, nor you shall touch it lest you die. And the serpent said to the one, you shall not surely die. Okay. For Elohim knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you'll be like Elohim, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her and he ate. So pila ka senses ang gigamit diri. From hearing, touching, then nakita, seeing, di ba? Seeing. Dayon, yung pada, desirable to make one wise, or that it was pleasant to the eyes. Actually, so on. Kining eyes o kining smell, gakuan ni siya, interconnection ni siya. For example, nakakita ka nito kay bayabas. So, ang next na masulti nimo is humot pag yun, sa garang niya humot. Oh. So, nabi lang, unsay nakita sa mata, mura din ko ng nose. For example, ha? Oh. Oh. Ang eyes nakita, guwapo kay siya. Pero pag doon sa imo, mag-ilong. So, hindi ka ka-appreciate. Pero guwapo, pag doon sa imo, humot pag kikistanan. Oh. So, nakadot-dot ka. Oh. Wala na akong classmate, during sa mungtay. Nakamiss tunga. Ako mga classmate, mga guwapa. Pero isa katapon ko, okay pa. Kung guwapa ka istoran, ay guwapa. Kung pag-istorti siya, hindi matuman. Di ba okay pa ba? Ito, masagot. Ang eyes o galing yung smell, gawin yun na siya. Ha? Ay, bisan pag, example, kita ka, fried chicken, alindon kayo siya pagkaluto. No? Pero pag simot niyo mo, maramag, bahong bulok, hindi ka gano'n ka. So actually, bigamit ng 5 senses. No? So naana siya. Okay, ang tools po sa spirit is the Ruach HaKodesh. Okay, so muna ni, John 2022 o Block 24-29. So di ba, nag-iman dito nga, tari in Jerusalem, wait for the promise of the Father ng Ruach HaKodesh. So actually, ang tools yung pinakanindot pinatong gamiton is ang Ruach HaKodesh. Mo kini siya pinaka-the best na tools ng gihatag sa Torah. So, dili mo na gamiton na tools, dili gyud ka mo success. Dire, sa kalibutan, gamitan nimo ang money nga tools, kung success man tuod ka, pero kung walay guidance, distraction na kay gihapon. Di ba? Tanawa yung hitabo, daghan kay mga sa Europe tandaan ha. Grabe, daghan kay mga millionaires dito. Pero unsay kasagaran figure sila kinabuhi kas suicide. Nga naman, wala ba sila ma-enjoy sa money? Wala ba sila ma-satisfied sa money? So, pinaka-dangerous na tools. So, sa spiritual sense, hinangan mo, kinetong tools, Ruach HaKodesh. Okay. So, sa fruit po. Okay. Fruit means result. So, ang flesh, ang iyahang fruit, o ang resulta ni, muna ni, katong ingon sa Galatians, di ba? Okay, basta rin. Karon ang mga buhat sa unod, dayag, nga mao kini, panapaw, daotang paghilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pagindigay, kapungot, mga panagbingkil, mga pag-alsa batok sa kadamanan, mga pagbaton og sayop nga pagtuo. Okay. Muni igsuon, ha? Dangerous po kayo o maglakaw ka sa flesh. Nga naman, the works of the flesh are evident. Ang sa iyang kasagaran gusto sa flesh. Ha? Kaning adultery, fornication, uncleanness, licentiousness, muni ganahan kayo sa flesh. Anang minyo na, kita rin Japon, hindi kontento. No? Kanya, may kakulitaw pag talaga, gusto na gimusulod at itong dibuhan sa minyo o fornication. O sa pag yun? Ha? Uncleanness, di ba? Sa atong balay, buwan, hindi ko excited ang kahugaw. O, kahugawan. Di ba muna yung paborito rin sa flesh? Anong paghugaw-hugaw yun, disorder yun. Pag-evident kayo siya. Licentiousness, kaulagan. Anong pleasure rapper ba? Hindi ka gusto itaw ka ng ipiton ka, hindi ka gusto tipan ka. Basta kayo, ang gusto lang yun mo, oras yung matuman. So, dangerous kayo isuon. Kaya, leading to death yapon. Mabita lang, importante kayo nga naagay chisining ang Elohim, naagay disiplin sa tua, kaya ang purpose na aron mahilayon ka sa kamatayon. O sa may nahitabo sa Sodom o Gomorrah? Ha? Nga nung gisunog niya kay Elohim, ang Sodom o Gomorrah. Kaya wala disiplina ang tao. Ug unsay gusto niyang himuon, iya hatong himuon. Ha? Unsa may gusto sa tao? Mga kaulagan sa flesh. Ha? Kana imagine na Sodom ug Gomorrah, duha na ka syudad, dagko na ka syudad. Unsa ilang mga binuhatan, lawless sila dito. Na ay tao nga gusto niyang minyoan ang kabayo.
Walay mabuot. Gusto niyang taban niya katulog, iro, walay mabuot. Ha? Lewdness. Gusto niya yang katapad, puro lalaki. Walay mabuot. Gusto niyang kalipay, sige lang, hubog-hubog, walay magbuot. Sayo, mga kanang patuyang gid sa unod, walay nagbuot. So, unsay nahitabo? Ha? Gisunod sa Elohim? Actually, wala ta didi sa Elohim of the shore. Wala ko ta didi o kanang kalipay. Pero ang gusto niya ba nga, katong kalipay bitaw nga, gikan gid sa iya. Nagtuo mo mga lagay ta sa Elohim, ihikawan ta sa tanan nila. Pleasure, tagaan ka pleasure sa Elohim. Food, tagaan ka. Money, tagaan ka. Partner sa kinabuhi, tagaan ka. Pagulat lang. So, wala gikaw ang Elohim sa imo, ha? Wala kag food, wine, tanan. Wala na gikaw sa Elohim. Pero, nanong sa may nahitabo aning sa Sodom ug Gomorrah. Actually, mga prosperous na sila nga city. Kung yun ang tanong sa history. Kay plain man na, dako kay sila garbage, kay dako kay nag-ani sila. Pero tungod lagi ang tao kay dili gustong butan. Kana unsay gusto gyud sa flesh ba? Mao gilang patughan. So unsay nahitabo? Death. Okay, so mo ni na ay drunkenness. Mo ilang gibot to, drunkenness, violence, witchcraft, all wickedness. Unsay resulta? Ingon diri sa pulong ay ingon diri, of which I tell you beforehand that just as I also told you in time past that those who practice such things will not inherit the kingdom of Elohim. So dili makapanunod. So asa padulong? Death gyapon, hell. Okay. So unsa koy fruit dito sa soul, no? Unsay abot sa kalag. Okay. Ang resulta pud sa kalag, ang yapong abot ani fear or pride. No? Mo nag-ingon diri sa Proverbs 10:24. Kung ang tao lang itay pabuton ba, wala ning spirit ha. Kung kanina magbuot nimo ang body, magbuot sa imong pagkinabuhi, mo ang resulta. Kung ang soul ko'y magbuot sa imuha, without the guidance aning dinhi, mo ni bation sa tao. Mahinadlokon, kanang gikadlokan ba? Diba? Kung wala pa tayo Elohim karon, puno kang hadlok eh. Adlo ka mo ato dito, kay pagmaman, madisgrasya ka. Adlo ka mo ato dito, kay pagmaman, mapaakan ka. Adlo ka madisgrasya. Diba? Full of fear ang tao. Pero karon, ngano man nga, ug mo ato ta dito, may guidance sa Elohim, ngano, di na makamahadlok. Kay ngano? Kay saligan. So, diferensya gyud kaayo kung naa gyud ning spirit. Pero ug wala gali mo ni atong kinabuhi, full of fear, full of pride. Dayon, ako pagani ani, nay mga insanity, insa nang insanity, mga kabuang. Foolishness, ang tao karon maway Elohim puno kabuang. May itong insanity, ha? Makakatunog gamay binuang, i-share pa sa uban, i-share. Katawa rin tanan. Diba? Oh. Kanya, tanawa atong social media karon. Unsay trending sa kalibutan, puro binuang. Nisikat lang kay, ha? Oh, nikakot ta eh. Ano kay likes, oh. Bilang ka, million views. Oh. Ano sa may kabuang? Oh. Ano ito'y bayod nga, kita to sa TikTok, nga, lisalo mo kanal. Puro ka na. Ano ba na likes? Oh, grabe. Eh, ito lang siya. Kabuang. Puro kabuang. O kalagi mo sa liganig soon, nagkanig kalaga, padagang kay hurang-hurang kabuang. Kung ito, insanity. Nga, may rabaw ng kabuang, muna nga to, ining kinabuhi, puro po distraction. Ha? Distraction. Nagtuho ka lang, ha? I remember, katungkol ko kayo nagwali nga, sa tingala niya si, ang pilit niya is Kari. No? Kari. History na sa picture. Ug tanaw ni mo ni nga tao, no? Wala gyud kay makita nga kanang blameless siya ba, maayo kayo mo, lami kay siya musulti, lami kay siya kay pagawi. Kanang ug tanaw mo sa iyang pagkatao, wala gyud kay kasaway. Pero at the end sa iyang pagkatao, nagpusil sa siya putok ng ulo. Oh, unsa may nakaon niya? Ano man? Naay types nga makita na to inanang tao nga pakita sa labas nga maayo siya, nindot siya, malipayon siya. Pero deep inside sa iyang sulod, na-create na siya distraction. Muna ang kalag. Result na sa kalag na walay Elohim. Ha? Full of fear, full of pride, insanity, dayon distraction. So, ngayon sa Proverbs 10:24, nag-ingon diha, the fear of the wicked will come upon him, but the desire of the righteous will be granted. Okay, Romans 10:1-24-26-8, nag-spot po niya sa debased mind. Tanag ito, nagsimba na ka sa idol ba? Kailan masimbahon sa idol, masimbahon sa pagalingon, masimbahon sa someone na di ang Elohim, debased mind na ang resulta na. Ha? Manod doon na sa daghang mga kabuangan, pakibasa ba? Romans 1:24-26-28.
Tungod niini, ang Elohim usab mitugyan kanila ngadto sa kaugawan, pinaagi sa mga kaibog sa ilang kaugalingon. Okay, hindi. Ano to? Tungod niini, ang Elohim usab mitugyan kanila ngadto sa kaugawan, pinaagi sa mga kaibog sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing, aron sa pagpakaulaw sa ilang kaugalingon nga lawas, tali sa ilang mga kaugalingon. 28. Hindi. Ug bisan nga sila dili buot mapabilin sa Elohim diha sa ilang kahibalo, ang Elohim mitugyan kanila ngadto sa usa ka sinalikway nga hunahuna sa pagbuhat ni adtong mga butang nga dili angay. Okay. Kung ano yung resulta, igsoon, sa kanang bitang dili bitaw nimo i-retain. Kanang sa word nga retain, ipabilin ang Elohim sa imuhang kinasuluran. Nga and even as they did not like to retain Elohim in their knowledge, Elohim give them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Resulta ni igsoon, pag dili galing nimo ibutang gyud ipapuyo ang Elohim sa imuhang hunahuna, ito diyan ka ngadto sa ubos nga panghuna-una, debased mind. So, tanawa galing ninyo, ang mga tao nga nagpabili lang Elohim sa hunahuna o gipa-extend nila ang Elohim sa hunahuna, unsay resulta? Di ba pindot kayo? Resulta? O, kahayag, guided, successful, prosper. Sa mga tao nga na Elohim, ha? Pero sa mga tao po nga wala Elohim, na dili galit nila ipabilin or atheist, unsa pa yung resulta? Debased mind. O, kamo na niya dig up ana kung sa mga result kung wala kay Elohim may pabilin siya una. Okay. So, ang fruit po sa Ruach HaKodesh, muna ang love. Love, joy, peace. So, ang question karon, ha? Siyempre, o bata pa mo in the spirit, o natural man pa mo, baby pa inyong spirit, hindi pa manggin mo makabunga. So, ay harap din mo abot ng pagkamabungahon sa love, joy, peace. Sa diyan maabot na ka sa maturity. Iba ang kahoy ka na sa mabunga. Matured na siya. Pero yung wala pa mo kung mature, ganun na amang ko'y gugma. Actually, by nature, naatay love. By nature, naatay joy. Ha? Bisan pa sa itong pagkamakasasala, naatay gugma, naatay joy, naatay peace, naatay patience. Iba naman yung mag-inikanan, sila pero mapasinsahon, papailawon. So by nature, nakatana. Pero ang gusto sa Elohim ba nga, kaning gamay ni mo nga love, iyahang punan. Pinaagi sa paghingkot sa imong spirito, diha sa imong sulod, kay aron nga, o imuhang gugma, 2% lang na siya, himuon niyang 50%, 100%. Tabangan ka niya. Oh. For example, naatay, ha? Kani nga love, mo ni yung walay pagkausap, no? Ang love in the spirit walay pagkausap. For example, by nature, di ba ang tao na higugma? Oh, dahil nahigugma ko nimo. Oh. Nahigugma sa formiro, pero sa katapusan, kani adto love ko niya karon, labian na ko niya. Di ba? Nga naman, muko pas bilang gugma. Oh, ako dito nang i-question sa inyo, kamo mga malagtiayon, di ba? Formiro pa. Halos, I miss you. I love you. Di ba? Halos, dili, galing muli sa balay, kaya miskin nag-istorya. You know that? Ha? Dili, pwedeng mawala sa yung pananaw si Inday. I love kay na ako. So, ang question karon, ilan na mo katulad ninyo? Inana pa ba ang inuhang gugma sa inyong asawa? Ay mo na maging awayon ng asawa. Di na dagang attention. Pasabot ay ang gugma sa tao, passing away. So, mo nang gusto niya ba Elohim nga, mutungo ka sa spirit, aron ka na nagugma, masalo niya, masip niya. No? Madungaga niya, mabunan niya. So, mo na ang fruit sa spirit. So, kanang fruit sa spirit, wala na ay pagkakupas. Mukupas man ang atong gugma, pero ang gugma sa spirit, dili yun na mukupas. Amen ba ta? Amen. O, kamo mga dalaga tulita, I love you din ha. Ha? Karon na na. Ay, mabama mo kasi natin ko. Congratulations lang sa manag kayo din nga gikan karon. Ha? Gikan ka hatod karon, higog magyapon. Kay pataas kin sa to nga manag kayo. Wala gyud. Ha? Oo. Ana gid ay. Ha? Oh, na gid ay. Ay, congratulations. Oh. Okay sa balin ha. Ikaw sister Sister Miling, para ba yung bana din yun? Nakita ni Kugman mo. Ako rin ang opinion ha, kasi sulungon ko ni brother niya. Kasi may wonder, wala ako yung masawa? Hindi. Sample lang to. Hindi ko nga wagi kay Kugman. Wagi ko kagwagi kay Kugman niya. Diba? Sumay Kugman, pero siguro mo ni kupas-kupas na. So, arong gusto mo nga renewed day by day ang Kugma, ay, sali po din maglakaw mo sa spirito, magpahingkot yun mo. Oh. Na, lahir na ba ng Kugma ha? Diba? Love suffers long.
suffers long. Sambaw, bungangira na imong asawa, higugma agyapon. Ha? Sambaw palaway imong asawa, higugma agyapon. Ha? Bisan pag tapulan imong asawa, maghukad nimo, higugma agyapon. Ha? Bisan pag ikasapan kasi imong asawa, kay daghang kita nadugan na pulong, higugma agyapon. Oh, ako, siyempre, siguro uban din, nagminyo mo nga, nag-start yun mo, I love you, Day. Ba? Wala? Isa nagminyo din nga, nagsugod mo, I hate you, Day. Ano nagdahilan mo? Wala, git siguro. Wala pa to dire. Oh. So, nag-start yun mo, gugma. So, nasumpan man ninyo gugma niya, pero tiyan mo, nagkadugay, mura nagkalayo na, luwasan ninyo pinagi sa prutas sa Ruach HaKodesh. So, kung mga ulitaw talaga, aron niya, maabot na niya inyohang, this is the day, ay papuno na mudaan. Ha? Eh, natuo mo nga ang pagkahiniho sa diyak ang gabo ni Yeshua, nindot tanan, nindot in the spirit sense kung nakasabot ka. Pero what if maglagaw ka sa flesh? Wala rin, delikado din ha. So, bantayanan. So, kinahanglan, namunga na baginigog na sa tuwa. So, ang joy, namunga na bagid ni. Malipayon na ka sa imong asawa, sa imong mga anak, sa lugar, sa imong status karon, sa imong pagkakontinto karon. Nano bagid ni. So, wala pa, ay, inanak, hingkod kita. No? Then, kaning peace with one another. Peace sa imong mga anak, peace sa imong kapartner, peace sa mga kaigsunan, peace sa imong kaway. Tunaan na ba ni? So, kinahanglan maabot kita ni. Lately lang, sa kuala, ako magining ka-check, pag ipupirni aning prutas sa spirito. Paano pa man, ang prutas, nabugok. Iwan ay mga bunga ng matagak. O, kinahanglan, dili kini siya matagak. Eh, kaning kiingon diri nga, the fruit, isa ra nakaprutas. Nagingon ba ang pulok? Ibasa daw, Galatians 5:22. Nagigong ba fruits? Apan ang bunga sa espiritu, mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagka may nantuson, kalumo, pagkaayo, pagtuo. Okay. Kaghop, pagpugong sa kagalingon, sa mga ingon ni walay balaod nga pato. Basta gingon nila, apan ang bunga sa espiritu. Daghan, gamay ra. Sara. Di ba, wala na unta nagingon. Apan ang mga bunga sa espiritu. Nagingon ba? Ang bunga sa espiritu. Okay, sa Bisaya na. Sa English karon, nag-ingon diri, klaro po niya. Oh. Ingon diri sa English, but the fruit, unsa nang fruit? Wala isa, fruit lang. Means, one. Singular. Pero ngalong daghan man lagi ni diri. Love, joy, peace, patience, love. Nag-ingon na, but the fruits of the Spirit are love, joy, peace. Wala nag-ingon, di ba? But the fruit of the Spirit is love, is singular. English na niya. So, pasabot iksoon, isa na ka prutas. So, unsa na description aning prutas sa Ruach HaKodesh? Inani ni siya. Nag-ingon di ba sila ni Yeshua? And that your fruit should remain, that whatever you ask in my name, I will give you. Okay, wala sa John 15:16, di ba? Ang John 15:16, nag-ingon diha, fruit lang. Fruit that remain. Pila ka prutas di pangayo? Isa na. Muna ang prutas sa Ruach HaKodesh. Nag-ingon the fruit of the Spirit is love, joy. Anong daghan na lagi dito? Kung sa rin ang klase sa bunga. Di ba, nag-ingon the fruit of the Spirit is love, period. Nga na siya. So, ang prutas sa Spirit Dixon, mura ni siya buongon. No? Okay. So, ang prutas sa Ruach HaKodesh, inana ni siya. No? So, naa siya ay segments. Okay. Pero isa na siya, di ba? So, interconnection siya. Na-connect siya. So, for example, the purpose is love. Okay. Kung naatay love, manifest din na ay peace. Kung naatay peace, siyempre, naatay love. Diba? So, kung naatay love, naatay joy. So, kung naatay joy, naatay love, naatay peace. Mali, dili. Oh, diba? So, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So, patience. Okay, patience. So, naatay patience, pasabot, naatay love. Naatay kalinaw. Dili ka, ipailog ka, imbis ka, awayon mo gini. Wala, ipugong kasi mong pagalingan. So, naana po, kita na tarig self-control. Diba? Self-control is, fruit yapon siya. Part yapon siya sa prutas. So, actually, pila ni kagib diri? A fruit, 9. So, 9 fruit, 9 manifestation in one fruit. Ano ko ninyo? Love, peace, joy, patience, faithfulness. Okay, napay faithfulness. O, bitaw niya, ninyo iksaon, anong kulang kayo faithfulness? Kaya wala kung mature ang prutas sa ruwak sa inyo ha. Pero once ka mature ng prutas sa ruwak HaKodesh sa inyo ha,
Faithful na mo in all things. Karon, faithful ka karon, pagkaugma. Unfaithful ako, pagkaugma, faithful. So, ana-ana ba? Gusto sa inuhin, walay ups and down. Puro ups. So, nakuha ninyo, love, joy, peace, patience, faithfulness, gentleness, goodness, forget, kindness, goodness, long-suffering. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, usara ni siya, ipangayo. So, nag-iwan dito sa John 15:16, that your fruit should remain. So, kini nga po nga magpabilin sa inyo, that whatever you ask in my name, in the Father, He may give you. So, mo ni number 1 na ipagita. So, ang fruit sa Spirit, mo to siya. Ha? So, mo ni. Umalay pa sa 1 Corinthians 8. So, ako na lang ipakita sa inyo ha, unsay kalakinan ba? Kung wala ni tanan diri igsoon, ibutan ninyo, wala ni. Ha? Wala ni siya. So, unsay resulta sa tao? Katulang. Iyo walay paglaom. Kamatayon, gugot, no? So, naghatag og timpla, kani di ay. So, sa ako nag-ingat sa inyo ha, according pa din last na lang illustration, ako nirisa na. Okay. So, kining diri sa tao. Okay. So, kung mo ang flesh, soul, o spirit. Kaning soul na to igsoon, maintain ang iyang kadakuan na. Actually, walay tigulang ang kalag. Abi ninyo, pagkawas ninyo sa inyong body, according na sa preacher, ang atong soul is maintain na siya sa pagka-bata. Patanon ba? No? Ang matigulang radyo, kini radyo flesh. Oro kini matigulang. Ang iwang soul, dili na matigulang. Ngano man, inani ni. Iba na yung mga tigulang, idadag si tinta, pero ang pagbati, mura pagkulitaw. Oh, gusto mo huminyo, hindi nagbalo. Si Binti huminyo pag patanon. Ngano man, ang iyahang may igsoon, naunat niya, bata pa. Oh, kamu karon, sa may pinakatigulang nato din, ako naman siguro. Ako kay tigulang nako diri. Ha? Oh, adihay. 40 mo na. Oh, ako karon, ako una ako 53 naman ko karon. So ako una gyud tan-aw ninyo, 18 years old ako. Ha? Oh, 18 years old pa ko. Di kay naguna-una ako according sa akong age. Ay, ma-depress na ko eh. Waluyan ako. So sa to ko, ang soul dili siya matigulang. Ang may tabo ang sa soul, ma-renew ra gini siya. Ma-renew ni siya, no? Renew, transform, revive, recharge, mora na siya. So depende ang kalag, depende ni siya o kinsay imong giyunan. Kung nag-uyon ka sa spirit, like mabira siya. Dali ra kay siya matiguang. Dili tiguang nga. Like madala siya ba? Birahon siya sa lawas. Pero naglakaw siya in the spirit, no? Birahon po siya. So depende ni asa inyong gisunod. Kung nagsunod mo sa inyong spirit, hulahan mo. Nagsunod mo sa inyong flesh, alakot mo. So, actually, ang soul, decision point siya. Siya yung decide asa iyang i-obey. Okay. So, nasabtan na to. So, dili lang sa tataman, kay vlog ko naman.